Magandang gabi po sa ating lahat. Okay na po ba? Naririnig na ako? Lalayuan po natin. Dahil po babaya Pasko na, batiin po natin ang ating mga katabi, ang sabi nyo, may regalo ba ako ngayong Pasko? Go! Kung ako ang tatanungin ninyo, kung may regalo ba kayo ngayong Pasko, ang sagot ko po, alam nyo kung ano? Alam nyo kung anong sagot ko? Wala. May reklamo? Wala naman pala eh. Mga kapatid, ngayon po ay kaarawan ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon nagdiriwang ng kanyang birthday. At dahil po birthday ng Panginoon, sino ba ang dapat tumatanggap ng regalo? Sino ba ang dapat binibigyan ng regalo? Tayo ba? O ang ating Panginoong Jesus? Si Jesus. Tama? Eh bakit parang tayo ang excited? Parang tayo ang aligaga? At bakit tayo ang maraming mga wish list? Ang pinakadakilang regalo ng Panginoon, alam niyo po kung ano? The greatest gift of all is life. Dahil siya po ay Diyos. Pwede na sana siyang tahimik na nasa langit sa kanyang kaharian, pero inisip niya pa ang ating kapakanan upang tayo'y maligtas, kaya't siya'y nagkatawang tao, at nagkaroon po ng tinatawag nating Jesucristong ating manunubos. Kaya the greatest gift of all is life, ang buhay ng tao. Amen? Dahil lahat naman po tayo ay may buhay, tingnan nyo nga yung katabi nyo kung buhay pa. Buhay pa ba? Sabihin nyo sa katabi nyo, blessed na blessed ka ni Lord. Go! Palapakan po natin ang bawat isa. Kaya po sa ating ebanghelyo, makikita po natin yung salit-saling lahi ng ating Panginoong Diyos na binibigyan ng diin. Na si Jesucristo ay bunga ng pagmamahal ni Abraham, ng kanyang mga anak, ni David, pagmamahal din ng mga amang narito hanggang dumating kay Jose at Maria na nagbahal at si Mariang nagluwal sa kanya. Nakinig po ba kayo sa ating pagbasa ngayon? Nakinig po ba kayo sa ating pagbasa ngayon? Oo o hindi? Oo. O sige, tatanungin ko kayo. Sino ang ama ni Manases? Walang makasagot? Sino ang anak ni Azor? Sagot? Sino ang anak ni Salmon? Ba, hindi yung isda Sino yung anak ni Salmon? Si Boaz. Sino naman ang anak ni Edu Manzano at Vilma Santos? Sino? O, bakit kilala niyo si Luis? Mga kapatid, ang ganda po kasi ang ating Panginoon ipinanganak sa atin. Bakit? Kasi meron tayong pangangailangan. Kailangan nating maligtas. Dahil simula ng pagkakasala ni Adan at ni Eva, lahat ng salit-saling lahi hanggang dumating po sa mga anak ng Diyos doon po sa panahon ni Jesucristo, yung mga Israelita, walang nakakapasok sa langit dahil hindi pa sila naliligtas. Pero ginusto ng Panginoong Jesucristong maging isang tao para maligtas tayo. At hindi lang siya ipinanganak 2,000 years ago. Patuloy siyang ipinapanganak taon-taon para iparama sa atin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang tinatawag na concern,
at dahil gusto niyang makapasok tayo sa kanyang kaharian sa langit. Amen? Kaya nga po, napakaganda ng pangalang sinabi ng mga propeta na ipapangalan sa kanya, Emmanuel. Ano pong ibig sabihin ng Emmanuel? Galing po yan sa tatlong salitang Hebreo. Im, kasama, manu, naririto o naririyan, el, o Panginoon. Ang Panginoon ay laging naririto. Di ba? Gusto po natin na ang Panginoon ay laging naririto at ang Panginoon na ito ay hindi tayo iiwanan. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon na hindi nang iiwan. Di ba sa buhay ng tao, ayaw natin ang iniiwanan? Meron nga pong nanay. 3 araw nang hindi lumalabas ng kwarto yung kanyang anak na babae. Kinatok niya. Iha, lumabas ka naman dyan. 3 araw ka nang hindi lumalabas. Nanay, meron po kasi akong sakit. Halika, ipagamot natin sa doktor, hindi yung nagkukulong ka dyan. Nanay, ang sakit ko po ay UTI. Madali lang naman yan urinary tract infection lang yan. Nanay, yung aking pong UTI, hindi kayang gamutin ng doktor. Ano ba yan? Umibig, tapos iniwan. Ayaw natin ang iniiwanan. At ayaw din natin ng nasasaktan tayo kapag tayo ay naiiwan sa ere. Pero po, pinakita ng Panginoon na sa kabila ng ating pong mga kasalanan, nagkatawang tao siya, at hindi lang nagkatawang tao, pinili niyang isang maging karaniwang tao, nagdusa, nagsakit, at umabot pa sa punto na siya po ay ipako sa krus para lang ipadama sa ating, hindi ako mang-iiwan. Amen? Kaya, kung gusto nating regaluhan ang Panginoon, kung gusto nating mapasaya siya sa kanyang birthday, isa lang ang palang magandang regalo. Huwag tayong mang-iiwan. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mang-iiwan. May mga nang-iwan na ba dyan? Hindi ko alam kung mga may nang-iwan na dito, no? Pero wag mang-iiwan. Mga tatay, wag mang-iiwan, ha? Mga nanay, wag rin kayong mang-iiwan. Baka nasa tong-ita na kayo. Mang-iwan kayo. Mga anak, wag rin mang-iiwan. Baka mamaya gumagala na kayo. Napunta na kayo ng SM. Iniiwan yung Noche Buena at Pasko ng inyong pamilya. Ganon din po sana tayo. Kung ang ipinanganak ngayong araw na ito ay Emmanuel, hindi nang iiwan sa buhay natin para maging Kristo rin po tayo. Dapat huwag tayong mang-iiwan, lalo na kapag meron po tayong mga kaibigan na kailangan ng tulong. Ang problema, palagi yatang iniisip natin yung ating sarili. Kasi sasabihin natin, Father, kung tutulungan ko siya, kukunti na lang itong ipon ko, paano naman ako? Father, kung asikasuhin ko pa siya, poproblemahin ko pa yung problema niya. Stress na nga ako sa trabaho. Father naman, kung patitirahin ko kayan sa bahay, ako pang magpapakain at mag-aasikaso niyan, dagdag naman na kargo. Marami po tayong mga dahilan na ganyan. Alam niyo, ako rin po ay guilty. Nagninisa po ako dyan sa bayan, Novaliches, dito sa Mercy. Pag nagbinisa po ako dyan, tuwing linggo, 2:00 at 3:00, kapag nakapark na po yung sakyan ko dyan, ay naglalapitan na po yung mga nagtitinda ng sampagita. Ayan. Parang dito, kanina may lumapit yung bata, si Jumong yata yung pangalan nun nagbebenta rin ng sampagita. Ayun, nagbebenta, ganun. Merong isang matandang babae, mga 75 na po, palaging lumalapit sa akin at sasabihin sa akin, Father, bumili ka naman itong ticket para naman sa simbahan itong ticket. O sige po, Lola, bibili ako. 100 pesos yung halaga.
Di nakatulong ako. Kaya lang ang problema, linggo-linggo na magmimisa ako doon, hahanapin ako ni Lola, Father. Tumatakbo na yan. Napipisil ko. Mananalo itong ticket na to. Bumili ka na, Father. Eh, yun ang nangyayari. Linggo-linggo. 100 ng 100. Nung linggo, kasalanan ko rin siguro to, no? Palabas na ako ng simbahan, nakita ko si Lola nag-aantay. Imbis na dumiretso, umiwas ako. Siyempre, mawawa na 100 na naman ako. Aba, nakarating po ako ng nasakyan na hindi niya ako nakikita. Nakaandar na po ako. At nung lalabas na po ako dyan sa Susano Road, biglang humarang si Lola, Father! Naku, gusto ko na sanang banggain Siyempre, naawa na. Hello. Binaba ko po yung aking windshield. Sabi ko, Lola, kumusta? Sabi niya sa akin, Father, may bibigay ako sa iyo. Kala ko ticket eh. Ano po yung Lola? Eto, may hinanda ako sa iyong mani. Ibaon mo. Kasi alam ko, pag nagbibiyahe ka, baka magutom ka. Kawawa ka naman, nagbisa ka. Ito, baon mo. Pasensya ka na, yan lang ang kaya kong ibigay sa iyo ngayong Pasko. Alam niyo, na-touch po ako. Kasi iniisip ko, nilalayuan ko siya. Parang tayo, no? Nilalayuan natin yung mga uutang sa atin. Baka bukas, yung mga magmamamasko sa atin, pagtataguan yun, ha? Baka yung mga mangangarolin, walang tao dito, magpapatayan yun ng ilaw. O baka naman pag mayroong mga nag-text sa atin, sin lang kayo. Eh, ayaw nilang makialam. Pero ito, natuwa naman ako dahil isang matanda, nagbigay po sa akin ng isang supot ng mani. Baon ko raw. Halos maiyak nga po ako eh. Sabi ko, Lola, nakaka-touch ka naman. At pagkuha ko po ng mani, aba, sa ilalim pala may ticket. Patay na naman ang 100. Pero po, no, pero lang po biro. Totoo po yun, no, na minsan gusto nating mang-iwan. Pero yung tinuturo sa atin ng ating pananampalataya, wag na wag kang mang-iiwan. Bakit? Dahil bawat tao ay mahal ng Diyos. Bawat tao ay pantay-pantay po tayo. Bawat tao, cargo de konsensya po natin. Kaya dapat tayong lahat ang magtutulungan para lahat po tayo makaakyat ng langit. Amen po ba? Walang mang-iiwan. Pwede pong pakiulit 3 beses. Walang mang-iiwan. Walang mang-iiwan. Walang mang-iiwan. Meron pong magsasaka. Umani po siya ng mga pinya. Dami yan na aning pinya. Oh. Tuwan-tuwa siya. Nakita siya ng kanyang kaibigan, yung best friend niya. Sabi, pare, pinya, pahingi naman. Nagalit siya. Sabi niya, pahingi? Hindi man lang pabili? Nasaan ka nung ako ang nag-aararo? Iniwan mo ko? Wala. Nasaan ka nung ako'y nagdidilig, nabubungkal, nag-aasikaso, naglalagay ng pataba, tatanggal ng mga damo dyan? Nasaan ka? Iniwan mo ko, wala. Nasaan ka nung ako'y nag-aani sa ilalim ng sikat ng araw o kaya habang umuulan, nasaan ka? Iniwan mo ko, wala. Tapos ngayon, manghingi ka? Sabi niya, pare, pasensya na eh. Kasi nakulong ako. Nakapatay kasi ako ng taong madamot. Sabi niya, ganun ba? Naku, eto, may pinya, oh. May melon pa, tsaka pakwan, baka gusto mo. Kuha ka lang. Mga kapatid, wag po tayo maging maramot dahil ang Panginoon Diyos hindi naging maramot sa atin. Totoo? Kahit sabihin nating payak ang ating pamumuhay, kahit sabihin nating wala tayong Christmas bonus, o ang tagal pumasok ng 13th month pay, o hindi nakauwi ang isang miyembro ng pamilya dahil na stranded, o walang panggastos, blessed na blessed pa rin po tayo ng Panginoon. Bakit? Dahil tayo'y buhay at patuloy na may buhay. Yan po ang pinakamanggandang regalo sa atin ng ating Panginoon. Kaya dapat
ingatan natin ang buhay ng bawat isa. Amen po ba? Kamakailan lang po nagkaroon kami ng problema bilang pamilya. Ako po pala'y taga rito, taga-Congress, diyan kami sa Peralta Street. 1980 po kami nang tumira dito, wala pang mga bahay. Kasabay na ginagawa yung kapilya. Kapilya pa lang ito noon eh. Tapos hanggang lumaki na lang. Yung aking pong tatay nung Abril, nagsabi sa naikwento na may nakapa siyang bukol sa kanyang hita. At hindi lang bukol, napakalaking bukol. At nung nakita namin, malaki, matigas, sabi namin, ano nangyari? Mayroong bukol sa hita. Gaano katagal na yan? 2 taon ko nang iniinda. 2 taon? Ba't ngayon ka lang nagsabi? Ganun talaga yung mga matatanda, no? Medyo masakit na, tsaka medyo naalibadbara na ako. Naku, patay. Pina-check up po namin sa St. Luke's. Kinuha ng tissue. Sabi doon sa biopsy, probably malignant. Gusto namin makasigurado, second opinion, second din ang pagbayad, malaki-laki, ganun din, ganun talaga ang buhay. Probably malignant. At nagpunta po kami sa BGC, meron po diyang Cancer Institute, malaki-laking bayad. At sabi rin ay kinakailangan tanggalin na dahil baka kumalat na sa buong katawan. Kaya po, nag-schedule kami sa St. Luke's, sa Makati Medical Center pala, noong October 13, tinanggal po yung bukol sa kanyang hita, 19 centimeters ang laki, 8 centimeters ang width, 7 centimeters ang height, ganun. Ang laki, halos buong hita. At ang sabi sa amin ng doktor, sa laking yan, malamang baka stage 3 na cancer. Sarcoma, yun yung pangalan, or neoplasm, spindle, yun yung kanyang tissue, yung kanyang technical term, pero sarcoma po sa ating pagkakaalam, o cancer of the tissue. At malamang sa malamang, dahil malaki yan, baka hindi na makalakad ang tatay niyo, o mas malupit, baka maputol ang paa niya. Pero kami, magkakapatid, nag-usap-usap bilang pamilya, iiwan ba natin ang tatay? 85 years old. Siguro, iniisip nyo, mukhang kota na to 85, pwede na. Pero naisip din namin, gusto naming iparama sa kanyang hindi kami mang-iiwan at naririto kami para sa kanya kahit medyo masakit sa bulsa. Actually, halos kalahating milyon nga po yung operasyon para matanggal po yung bukol. Yun pa lang, no? Malaki. At 1 linggo po siya sa ospital, naghalinhinan po kaming magkakapatid para bantayan siya. At sa awa naman po ng Diyos, natanggal po yung bukol at nag-antay po kami ng mahigit 1 buwan para i-test yung bukol na yon kung ano yung nasa loob. Noong December 13, sinamahan ko po yung tatay para sa check-up sa doktor. At dito namin malalaman kung ano ang susunod na hakbang. Pero kaming magkakapatid, sabi namin, wag na nating ipakimo kasi sa edad ni tatay, baka mahirapan. Parang yun na po yung desisyon namin. Sinabi sa amin ng doktor, nagulat po siya. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Binidyo niya pa nga. Naglalakad ang tatay niyo ng walang tungkod. At tiningnan ko ang kanyang record. Wala siyang cancer. Bumalik na kayo dito pagkatapos ng 3 buwan. Wala siyang sakit. Palapakan po natin ang Panginoon. Hindi po baga, yan ang pinakamagandang regalo ng Panginoon. Kapag hindi ka mang-iiwan, hindi ka rin iiwan ng Panginoon. Pakatandaan po natin yan. At sana ito po yung aral natin ngayong araw. Pinanganak ang Emmanuel, ang Panginoon nating naririto at hindi nang iiwan. Dalangin ko at hamon ko para sa inyo,
Una po nating pahalagaan yung ating pamilya, pahalagaan ng buhay. Hanggat sa maaari, walang mang-iiwan. Dahil lahat po tayo sama-samang aakyat sa kanyang kaharian sa langit. Sa ating pong pagpapahayag ng ating pananampalataya, luluhod po tayo kapag binanggit po yung pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo na po tayong lahat at ipahayag po ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, magsiluhod po ang lahat. Magsiluhod po tayong lahat at manahimik. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Maaari na pong magsipagtayo. Pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, niyayakap mo, Ama, ang aming pagkatao sa kapanganakan ni Jesucristo. Kami ngayon dumudulog sa iyong mahabagin at mapagpalang pag-ibig. Ang ating itutugon, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang gabayan ng aming Papa Francisco at ni Roberto Gaa na aming obispo, ang kawan ng Diyos, tungo sa kagalakan at kapayapaang hatid ng anak mong si Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pagiging mabuting saksi ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sikapin nawa ng mga naglilingkod sa pamahalaan na magkaisa sa kabila ng pagkakaibang pananaw para sa ikauunlad ng bayan at ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maipaalala nawa ng sanggol ng Bethlehem ang kagandahan ng pagkadalisay at payak na pamumuhay laban sa makamundong pananaw ng pagkamakasarili at ganid. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Yakapin mo, O Diyos, sa iyong pagmamahal at awa ang mga kapatid naming sumakabilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Mapagmahal naming Ama, patuloy mong ibaling ang iyong pagkalinga at pagtubos sa iyong sambayanan. Tunay nawang isilang ang Mesiyas sa aming mga puso upang ganap naming madamat maipamahagi ang iyong kapayapaan, kagalakan at pagmamahal na siyang bunga ng pagdating ni Jesucristo, ang anak mo at aming manunubos. Amen.
Manlangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang maligayang Pasko, ito ay loobin mong maipagdiwang ng may paghahaing puspos kagalakan. Ngayon ang pinagbuhatan ng aming kaligtasan ay iyong ipinamamalas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ay ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayong ikaw ang aming nababanaagan, ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata, kaya kaisa na mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng danang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan